Upang maitago ang kanyang pera, espesyal na bumili si Barry ng isang mansyon na may lawak na 3,000 metro kwadrado. Ang silid tulugan ay ginawang imbakan ng ginto, habang ang sala naman ay puno ng mga maleta na siksik sa salapi. Tuwing naghahanap ng sapatos si Lucy, inaabot siya ng kalahating araw dahil lahat ng kahon ng sapatos ay puno ng pera. Araw-araw, nag-uuwi si Barry ng tontoneladang perang papel. Hindi nagtagal, hindi na magkasya sa mansyon ang lahat ng kanyang pera. Muntik pa siyang madurog hanggang mamatay ng matabunan ng salaping umaapaw mula sa aparador. Kaya nagtayo siya ng isang kuwadra upang paglagyan pa ng mas maraming pera, ngunit kulang pa rin ito. Tuwing gabi, naghuhukay si Barry ng mga butas sa bakuran upang ibaon ang pera, ngunit matapos ang magdamag na paghihirap, ang nahuhukay niya ay ang perang ibinaon niya noong nakaraan. Dahil wala na siyang ibang magawa, napilitan siyang ideposito ang pera sa mga bangko. Dahil kay Barry, ang maliit na bayang ito na may populasyong hindi aabot sa 1,000 katao ay nagkaroon ng mahigit 100 bangko. Inubos pa ng mga bangko ang laman ng kanilang mga vault upang si Barry lamang ang pagsilbihan. Sa ganoong paraan, nagdeposito si Barry ng bilyon-bilyong dolyar sa bawat bangko. Ang susunod na hakbang ay ang paglinis o paglaunder ng lahat ng perang ito. Para magawa iyon, nagtayo si Barry ng maraming shell companies at kumuha ng mga taong walang tirahan at mga senior citizen bilang mga CEO. Gayunpaman, hindi pa rin makasabay ang bilis ng money laundering sa dami ng perang kanyang idinideposito. Kahit alam ng lahat na maruming pera ang yaman ni Barry, walang pulis na nangahas na arestuhin siya. Sa halip, ang CIA at DEA pa ang lumapit sa kanya upang humingi ng tulong. Noong una, si Barry ay isang pangkaraniwang piloto lamang. Hindi naman kalakihan ang kanyang sahod, sapat lang para makaraos. Kaya madalas samantalahin ni Barry ang kanyang posisyon upang magpuslit ng ilang sigarilyo at kumita ng kaunting dagdag na pera. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ito ng CIA. Hindi siya inaresto ng ahente. Sa halip, ginamit ni Monty ang kaso ng pagpupuslit upang takutin si Barry. Napakahusay ni Barry sa pagpapalipad at kailangan siya ng CIA upang paliparin ang napakalaking eroplanong ito nang mababa sa himpapawid ng gitnang Amerika. Layunin nitong kunan ng larawan ang mga posisyon ng mga rebelding lokal. Mahilig si Barry sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran, kaya agad niyang tinanggap ang alok ni Monty. Ngunit mas naging mapanganib ang misyong ito kaysa sa kanyang inaasahan. Sa tuwing lilipad siya malapit sa kampo ng mga rebelde, agad siyang pinauulanan ng matinding putok ng mga armadong insurhente. Sa kabutihang palad, napakahusay ni Barry sa pagpapalipad at palagi niyang natatakasan ang kamatayan. Dahil sa matagal niyang paglipad sa mga kagubatan ng gitnang Amerika, matagal na siyang napapansin ng isang Colombian drug cartel. At dito magsisimula ang paglalakbay ni Barry tungo sa pagiging isang bilyonaryo. Kung ikaw si Barry, saan mo itatago ang ganitong karaming pera? Sapat na ba ang maleta?